magandang araw sa inyong lahat. At ngayon, samahan niyo ako sa isang makasaysayang paglalakbay patungo sa Mapanwepe Lake. Isang natatanging lawa na nabuo dahil sa isa sa pinakamalakas na pagsabog ng bulkan sa kasaysayan ng Pilipinas. Hi, good morning guys. Magandang araw ng Sabado. Tayo ngayon ay papunta na Mapanwepe Lake. Wala, sana hindi tayo maligaw. Malikabok ba doon? Makapal ang alikabok? Ayan na. Start na ng rough road. Wala, sana hindi tayo maligaw dahil wala tayong guide. Malikabok talaga dito. Sana makatawid tayo doon. Wala tayong magpapagtanungan doon eh. Kita mo naman, nasa gitna tayo ng kawalan. 6:48. Sobrang init na. Ayan o, may mga pine trees na. Pero medyo malayo-layo pa yata papunta doon. Dadaan pa yata to ng hangin bridge eh. Bas malayo pa po yung ano, Mapanwepe. Diretso po kayo sir, may ano dyan, mayroong registration area dyan. Dito. Sige po. Diretso lang po. Thank you. Ayun, so may registration pa pala. Tapos may mga tour guides. Okay, alam ko 500 yung tour guides nito eh. Sana mura lang kasi iisa naman ako eh. Ayun no. Desierto. Andito kami ngayon sa ano, Sahara Desert. Morning. Punta akong Mapanwepe. Meron pa tayo ecotourism people sir, 30 pesos. 30 pesos. Tapos required ng tour guide. Pwede pong opo, pwede pong hindi, pero para po mas safe po tayo makarating sir, pa-tour guide po sana tayo. Magkano ang tour guide? Bonito, single motor lang. Single motor lang. 400. Kaya to? Baka mag-sample lang ako. May dadaanan pang tubig? May... Oo. Tapos ano? Malalim yung tubig, hindi naman. Kasi tag-araw naman eh. Oo. Gaano katagal hanggang doon? 30 to 45 minutes. Sige, thank you. Malikabok ba doon? Ba ano? Makapal ang alikabok? Ayan. Ha? Agad kayo lalabas sir. Ha? Agad kayo lalabas. Sir, kahit motor sir, 800 sir. Yung kung 500 sir, atid lang yun sir. Tapos kung iintayin? 800 sir. Kasi kapag pahatid lang 400, tapos pagka yung iintayin doon, 800 sir. sabi 500 eh.
mahirap to kaysa sa mabatot. Oops. Although river crossing. Yan. Okay. Dapat kasama mo ko. Sana, sir. Ha? Tanggal mo sana yung sapatos mo, sir. Tinanggal sana? Oo. Meron pa dadaanan? Mayroon pa Ilan pa? Mga 4, sir. 4 pa? Oo, tanggalin mo, sir. Sige, tanggalin ko na lang. Oo, sir. Sige. Kaya, sir. Diba? Diba? Yun. Yun, oh. Basic lang ang river crossing. Yun, oh. Diba? Nice. This is the New Zealand. New Zealand of Zambales.
Ngayon, andito tayo sa napakagandang lugar na tinatawag na New Zealand of the Philippines, ang Mapa Nuepe Lake. Kung mahilig ka sa kalikasan at sa mga lugar na tahimik at puno ng ganda, perfect na perfect ito para sa inyo. Tara, samahan niyo ako, tukusin natin kung bakit ba tinawag ito na New Zealand of the Philippines. June 15, 1991, isang petsang tumatak sa kasaysayan. Sumabog ang Mount Pinatubo na nagbuga ng napakaraming abo at lahar sa buong rehiyon ng Central Luzon. Isa ito sa pinakamalakas na pagsabog ng bulkan noong 20th century at nagdulot ng matinding pagbabago sa ating kapaligiran. Dahil sa pagsabog, bumagsak ang mga abo sa mga ilog at bundok at dahil sa malalakas na pag-ulan, bumaha ng lahar sa iba't ibang bayan. Kabilang na ang bayan ng San Marcelino sa Zambales. Isa sa mga lubos na naapektuhan ay ang mga barangay ng Aglao, Buhawen at Pili. Dati ay may komunidad dito, mga bahay, paaralan at palayan. Ngunit nang bumaba ang lahar, natabunan ang ilog ng Mapa Nuepe na siyang naging sanhi ng pag-ipon ng tubig at kalaunan ay nagbunga ng isang bagong lawa, ang Mapa Nuepe Lake. Ang Mapa Nuepe Lake ay matatagpuan sa barangay Mapa Nuepe sa bayan ng San Marcelino sa Zambales. Ang lake na ito ay hindi lang basta isang lawa. Ito ay may kahulugan at kasaysayan. Minsan itong isang malaking bayan na tinamaan ng malupit na bagyo noong 1991. Pero ngayon, matatanaw mo ang kalikasan na muling bumabangon mula sa pagsubok. Ang lake na ito ay napapalibutan ng mga bundok at matatanaw mo ang kagandahan ng kalikasan. Kaya naman tinawag itong New Zealand of the Philippines dahil sa malalawak na itong tanawin na mistulang nasa New Zealand. Napaka-relaxing dito at parang ayaw mo nang umuwi. Alam nyo ba na yung Mapa Nuepe Lake ay isang artificial lake na nabuo dahil sa pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991. Yung ashfall at saka yung lahar ay nagresulta ng pagbabara sa mga ilog kaya nabuo itong lawa. Napakaganda, no? Hindi lang siya isang paradise for nature lovers kundi isang patunay din yung lakas at ganda ng kalikasan. Ngayon, makikita natin ng isang tahimik at napakagandang lawa. Pero sa ilalim ng tubig nito ay may nakalibing na bahagi ng kasaysayan. Mga kwento ng mga matatandang nakaligtas, mga bahay, simbahan at daan na ngayon ay hindi na matatanaw pa, kundi alaala na lamang. Bagamat nag-ugat sa trahedya, naging isang likas na yaman naman ang Lake Mapa Nuepe. Maraming dumarayo dito para mag-camping, mangisda at mamangka. Isa itong patunay na kahit sa gitna ng sakuna, may kagandahan pa rin na maaaring mabuo. Ang Mapa Nuepe Lake ay isang paalala kung gaano kalakas ang puwersa ng kalikasan. Isa rin itong simbolo ng pagbabago, muling pagbangon at ang kakayahan nating mga Pilipino na makahanap ng kagandahan sa kabila ng trahedya. Maraming salamat sa pagsama niyo sa aking paglalakbay. At huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para mas marami pang kwento sa mga susunod na video. Hanggang sa muli!